Sa ating paglalakbay ngayong araw ay sisilipin natin muli ang ginagawang TR4 mula Santo Tomas Interchange papunta naman sa may Macban Interchange at sisilipin natin hanggang sa Alaminos. Kung ano na nga ba ang kaganapan dito sa TR4 dahil medyo matagal-tagal na rin na hindi natin ito nasilip. Alamin din natin kung ano na yung mga progresong nagaganap sa parte ng Barangay San Antonio, Santo Tomas, Batangas. Ayan, no? So medyo matagal-tagal din tayo nakabalik dito. Ito na yung papunta dun sa paanan ng Makiling. Silipin natin dito na naman yung ginagawang TR4. Ito naman yung South Luzon Expressway. Ito sa ilalim ng tulay. Ayan, kikita natin dito. Silip tayo. Ayan, hindi pa rin pala na semento yung part na yan. Ayan. Sa kabila ganun din. Ayan, no? Pinipison pa lang nila. Ayan, tapos yung tulay na yun doon, yun yung magiging tulay noong interchange na. Ayan, inaayos pala nila yung kable dito. Yun, sabi ko, dito na tayo. Likuran tayo dito sa may subdivision. Pasok lang tayo dito ng konti. Hanap tayo ng mapagsilungan at papalipad tayo ng drone. Tingnan natin, silipin natin doon. Dito, nag-ukay pa rin sila at ayun, pati na silang natambakan doon. Tapos dito may kalsada na, nung huli natin punta dito ay hindi pa to nabubutas tong kalsada na to. Ngayon malawak na, nabutas na nila. So makikita natin dyan sa taas meron silang pagbubutas ng kalsada dyan. Inararo na nila yung gilid nitong Mount Makiling para yan yung magiging alignment nitong TR4, papunta yan dun sa may Macban. Makikita nyo din sa ating drone shot, mahaba na rin yung kanilang nabutas na kalsada dyan papunta dun sa may paanan ng Makiling. At dito sa parte na to ay tuloy-tuloy pa rin yung paghuhukay nila dun sa mga gagawing poste para dyan sa bridge crossing, doon sa may kalsada na yan, sa barangay road na yan. Nung nakaraang buwan ay makikita natin dito ay konti pa lang yung kalsada. Dito pa lang parte yung kalsada na nagagawa. Pero dun sa may bundok na yun ay hindi pa nila naumpisahan yun. So ngayon makikita natin nag-uumpisa na sila at mahaba na yung kanilang nabubutas na kalsada dyan. So mula dito sa Santo Tomas Interchange, sisilipin naman natin yung parteng Macban, Papasok tayo sa may barangay San Felix. Tingnan natin kung yung kaganapan na doon. Napakatagal na rin nung nabisita natin yon, I think 3 months ago na. Makikita natin, andyan pa yung kanilang tower crane, pero wala na yung kanilang drilling machine, Siguro nabutas na nila yan, na baon na nila yung pundasyon. Sino nakarambuan pa tayong pumunta dito, nakita natin nagbubutas na sila dyan. Inaayos na lang nila itong mga kable ng kuryente. Itinaas nila yung mga kable ng kuryente, kasi mababa yung linya ng kuryente dyan, nilipat nila sa taas. Ayan. Ayan, nakakatakot naman yan, taas na. Grabe yung Mount Makiling, ang ganda tingnan, Kitang-kita ngayon natin yung tuktok. Nandito tayo ngayon sa Barangay San Antonio. Ito yung kanan natin ay Mariwasa. Ayan, Check ko lang yung bandang dulo nito kung saan mismo dadaan nito TR4. Kasi meron dyan subdivision sa dulo, yung Limo Brisa.
Ito yung Palimobrisa, pakanan. So dito tayo sa diretso, padiretso. May natin pasukin yan. Hanapin natin tong ano, TR4. May nakalagay ditong ano, pero nakalagay Limobrisa Axia Development Corporation. So ito. So hindi pala itong TR4. Ang TR4 siguro ito. Ito ang dadaanan ng TR4. Itong ano na to, kalsada na to. Ayan. Mayroon tulay dito nagawa. So ito na siguro yung dadaanan ng TR4, no? Tayo natin. Mahon dito sa kabila. Ito na pala, oh. Dito sa may barangay San Antonio. Ayun guys, ito na. Ito na mismo yun. Ito Limobrisa pa rin pala to. Ito na yung alignment ng TR4 dito sa barangay San Antonio, no? Santo Tomas, Batangas. So ayan, oh, dito tayo ngayon sa barangay San Antonio, Santo Tomas, Batangas. So ito yung alignment ng TR4. Makikita natin dyan yung parte na yan, yung nakikita natin sa drone, ipapunta yan ng San Felix. Yan yung kahabaan na yan. Makikita natin butas na pala yung mga kalsada din dyan. At gawa na rin yung mga ano dyan, no, tulay. Tulad nito, ito gawa na yung tulay. Meron pa doon, may gawa na rin tulay doon. So ito naman, ang kahabaan na to ay pabalik naman ito doon sa may interchange ng ano, no, parang kay sa IMSIM ng Kalamba. Ayan. So ito na yung ano, yung ano, Mount Makiling. Ayan, ito binababay natin ay pabalik ito doon sa barangay sa IMSIM. Ayan, no, mahaba na rin pala to. Nabutas na nila tong part na to. Tapos dito sa kaliwa, ayan ay Limobrisa subdivision, no, ng Axia Corporation, ang developer niyan. Ayan, no. Ang lawak na pala nitong Limobrisa, no. Noong kasi doon lang sa may parte ng kanan yung Limobrisa. Ngayon hanggang dito abot na sila, pati dito. Yung sa baba may subdivision doon, kasama din ito yon, isang developer Axia, yung Townsville, no, Townsville subdivision. Hanggang dito pala, Limobrisa na rin pala to. Sa paano ng Makiling, grabe, no. Ayan, so ito yung TR4, ang tulay nila, itong bridge crossing, no. Ayan, no, gawa na rin. Napakalit naman ng ano, kalsada na ano nila, no. Tapos dito sa kaliwa, sa kanan natin, may ginagawang kalsada. Papasok yan dun sa subdivision, sa Limobrisa. Ayan, no, ang liit ng ano, space ng kalsada. So tara, balik na tayo dito sa Maharlika Highway. Ayan, so dito na tayo sa kalsada papuntang Bitin Bay. Ito mapasok ng San Felix ito, dun sa medyo thermal itong kalsada na to. Yan natin madadaanan sa unahan yung interchange dito sa Macpan interchange, no. Ayan, dito na tayo mismo. Silong lang tayo sa ilalim ng puno. Ayan, oh. Ayan, no, so makikita natin dito hindi masyadong kita yung improvement, no. Medyo bumagal sa part na to. Siguro nakapokus sila sa ibang side. Dito lang kasi yung ginagawang interchange dyan. Yun lang yung pinaka nagbago nung huling pumunta tayo dito. Yung ramp nitong ginagawang interchange dito sa Macban ay meron ng I think napluringan na. Tapos dito yung mga MAC nila, yan nagawa na. Yung pa lang, sa mga, yung mga kalsada wala pa rin nagbago. So baybayin natin to mula dito, lalabas tayo dun sa may solar farm ng Alaminos na ata, nakakasakop nun. Baybayin natin to kasi yung part doon, nakita natin sa ating drone shot, so may mga hinuhukay na bundok, may biniyak na bundok. Dati kasi rough road yung ano nun eh. Ngayon natin kung naduksong na yung semento doon. Pero dito rough road pa rin to hanggang dun sa pagkadating sa may patag. Ayan, no, rough road pa rin.
Ito temporary kasi to. Dito ito yung ano, magiging TR4 talaga sa left side natin. So hindi pa nila masyadong tinutukan tong kalsada. Yun, siguro unahin nila yung tulay. Ayan. Ikot lang tayo. Harap muna tayo dito sa tulay. Ayan, no, makikita natin ganyan niya yung itsura ng ano, meron ng pundasyon, no. Ayan, may pundasyon na yung tulay. So lalagyan nila ng ano lang yan, no, mga girder, beam, no. May forma, ay ano sila, may bakal na sila diyan, nakabang na. Alikabok. Ayan, so dito na tayo sa sementado na part. Nung huli tayong pumunta dito, hanggang dyan lang din yung semento. Wala pang nadagdag dito sa semento, no. Tingnan natin kung anong magiging ano dun sa unahan, anong naidagdag dun sa unahan. Diyan kasi binak nila yung bundok dyan, hinati nila yung bundok para magiging patag itong TR4. Ayan, so hindi pa rin pala, rough road pa rin pala hanggang mula dito. Ayun, mula dito hanggang sa dun sa binyak na bundok. Ayun, yung tinabas na bundok. Rough road pa rin. Ayan, so ready for buhos na pala to. Bubuhusan na nila kasi yung nakalatag na yung kanilang ano, gravel, no. Pipisunin na lang ng husto yan tapos bubuhusan. Ayan. Part na to ay part na to ng ano, no, package B papuntang Arco, San Pablo. Nabuhusan na. May nabuhusan na sa part na yan. Ayan, oh, nabuhusan na pala yung gitna. Noong huli tayong pumunta dito, wala pang buhos talaga yan dyan sa gitna na yan. Nabuhusan na pala yan. Tapos grabe yung pagkakauka nila dito sa bundok na to. Itong part na to talagang nakadesign to sa 6 lanes, no. Kasi tingnan mo lang lapad ng ano nila, oh, lapad ng biniyak nilang bundok dito. Ayan, so mahaba na rin pala. Mahaba na rin, sa mga 200 meters na rin yata itong ano nila, nabuhusan. Simula dun sa ano, hanggang dun kasi yung buhos lang nung huli natin punta dito, hanggang dyan lang. Nasa may mga cone na orange. So itong ano, dinadaanan natin ngayon, ready to buhos na rin to kasi ito nakapison na ano na to, mayroon ng grabang nakalatag. Pipisonan lang nila to ng husto tapos bubuhusan, ano, lalapatan ng bakal pa ata to. Ayan. Mainit, sobrang init. Ayan, magkatuksong na yung gitna. So ito, sementado na to hanggang dun sa part ng Alaminos. Ito, parte na ng Alaminos to eh. Ito yung Alaminos na itong part na to eh. Kasi dito, ayan yung tulay na yan, papunta doon. Ay papunta yan doon sa ano, solar farm dito sa Alaminos, no. Try natin rektahin muna to. Silipin natin itong kahabaan itong sementadong kalsada. Na-vlog na to natin dati eh. Ayan, dito tayo dadaan mamaya. Dadaan tayo lalabas mamaya. Binakot na pala yan, no. Pero pwede pa tayo dumaan dyan, pwede pa tayo lumabas. So titingin tayo kung may malalabasan tayo sa part na to ng Alaminos. Ay, bayan lang natin to. Ito na yung Alaminos solar farm, oh. Ayan, ang lawak nito, ang lapad niyan. Ayan, oh, dito lang siya mismo sa tabi ng TR4. Grabe no, lawak. Tinanggal nila yung ano dito, oh, Center Island. Bakit kaya tinanggal? May Center Island dyan dati eh. So may vlog na tayo dito dati. Kung gusto nyo makita yung vlog natin dito, tingnan nyo lang dyan sa ating mga videos.
no, I think 3 months ago. So nabutan natin dito yung mga construction worker na nagsesemento sa part na to. Dito sila nagsemento nun. So andun yung Maharlika Highway. Ito yung Alaminos Bypass Road. Ayan, oh. Ayan yung Alaminos Bypass Road dito sa may ano natin, kanan natin. Tapos yung Maharlika Highway dito sa may ano, paano siya dito eh, kumros siya dito sa ilalim nito kung TR4. Ayun, meron tayong ma-exitan dito. So yan, ganito pa rin pala yung ano, doon binubutas pa rin yung kalsada. So ito yung part na ng Alaminos. Ayan. So gusto ko pang tingnan doon, pero sa sunod na siguro nating pagkakataon, hanggang dito na lang muna yung ating vlog patungkol dito sa TR4, no, package A and package B. Ito kalahatian ng package B, hanggang doon yan sa may ano, interchange ng ano, sa Pablo.